Ganito, may nagtanong sa akin, paano daw malaman na... Ano ba yung farm to market road, brother? Pwede magtanong muna, sandali. Farm to market road, paliwanag mo nga sa akin. Di ba government program yon kay PGMA pa noon? Meron niyang ano, susunod. Ah. Meron niyang ano, kung gamitin mo yung nakalimutan ko yung ano, Republic Act noon. Republic Act 84. Nandyan, may kopya tayo eh. 84 lang. O, 84. Sandali, tingnan ko. Mahal, ano? Tingnan natin para nasa folder. Kina. Okay, tingnan natin, nabasahin natin kasi para mapakinabangan ng mga nasa... Ano bang batas? Nagbabanggit ka sa akin ng farm to market road. Oo. Kailangan meron kang batas na bababanggit. Hindi Tama. pwede yung ganyan, bla bla bla. Oo, kailangan talaga may batas. Okay, habang hinihintay natin, hinahanap ni Pastor, ni Brother Tony Lagorin ang Farm to Market Road. Opo. Ako po ay magsasabi sa inyo na huwag kayong manawa mag-subscribe ng aming YouTube channel. Opo. Dahil siyempre sabihin ko sa inyo ay mahalaga. Sige. Tuloy mo lang, brother, kasi... Mahalaga, hindi lang sa amin, para kami ay makapagpatuloy magbigay ng informasyon tungkol sa Farm to Market Road, sa affidavit of desistance, at saka sa scammer, na paano maglakad ng SSS. Ay, yung palang SSS nga pala. Ito, Farm to Market Road, Republic Act 84-35. Hindi. Sorry, ha? Sige. Tumutulong ako sa naglalakad pa. Nasa Amerika yung tao na umalis at hindi pa nakakuha ng kanyang pensyon at nakipag-connect na sa akin through Messenger kung po pwede ba daw yung Japanese BDO. Tanungin mo doon sa kanila kung tumatanggap sila ng remittance from SSS from the Philippines na piso. Okay, so Farm to Market Road, another segment. Okay. Farm to Market Road. Ayan. Farm to Market Road. Republic Act 84-35. Agriculture and Fisheries Modernization Act. Sa panahon ni PGM ito, mga kaibigan. Okay. So, Farm to Market Road, to be a specific example, explanation, and elaboration is ang mga produkto mula sa farm, sa pataniman, ay magkaroon ng kalsada upang dalhin ang mga produkto papunta sa market. Tama. Ayan po, para hindi na mahirapan. Opo. At ginawa itong batas ni PGMA, ni Gloria Macapagal, para madali nang i-transport ang mga road crops, anumang bagay, magiging sa langis, niyog. Siyempre, ang niyog, nung araw, kinokopra, ngayon hindi na, ginagawang buko na. Diba? So, mabigat yun. So, yun ang Farm to Market Road. Ngayon, ang Farm to Market Road, dito sa Antipolo, ay nabanggit ito ng ating mayor, butihing mayor na si Inares. Si Mayor John Inares, na meron siyang project. Medical doctor. Pati pa naman yung medical, babanggitin mo pa dito? Sige, pasensya na. Nabanggit lang. Hindi na niya ginagamit yan ngayon. Bakit? Politisya na siya eh. Oo, ano. Mayor siya, mayor. Sip-sip ka masyado. Pati ba naman yung trabaho ng tao hindi na ginagamit eh. Sige ka pa rin. Pasensya ka na, brother. Nabanggit lang. Hindi kasi. Sorry lang. Sorry lang. Excited. Excited lang. Hindi naman ako nagsisip. Hindi na kasi siya Pero nagbubuto ako kay Mayor. Mabuti yan. Oo. Mayor, binubuto ka ni Pastor, ni Brother Tony Lagorin. Opo. Oo, yan. Ayan ang magandang pakinggan. Opo. Brother Tony. Oo naman. Oo. Pag sinabi mong doktor siya, hindi niya pwedeng sabay yun gagawin. Oo. Hindi siya pwedeng maging doktor at the same time,
politician. Tama, that's right. Balik tayo dito sa ano, Mm-mm. farm to market road. Farm to market road. Okay. Babasahin pa ba natin yung contents? Hindi na, ano yan eh. Yung batas lang. Hindi, ano mo yan. Request mo yan eh, hindi Opo. naman eh. Ah. So kayong mga kababayan na taga Antipolo sa Zone 7A, makipag-ugnayan kayo at magsuporta kayo kay Brother Tony Laguren dahil siya ang gumagawa ng hakbang na ang inyong kalsada dyan ay masimiento. Salamat po Kuya Brother kasi alam mo maraming attachment, DAR certificate, pictures of the road. Nung araw kasi 5 buwan na po yan at ipinalo-up ko noong June 3. LRA certification, deed of donation, 5 hektarya para sa farm to market road, saka sa C6, offer to sale, ganyan. Tax declaration. Oh, list of members names, sinirox ko pa, ang dami yun, 1,344, nga ang members ng Balos ngayon, nasa 8,000 na, ang daming boto ni Mayor. At ang mga butante doon, nasa 8,000 na. Kasi sa 652 hectares lang yun. Ba't ang dami-dami ng mga ano doon? Marami na nakatira. Marami na. Bakit nga? Dahil sa dami ng napinanganak. Isa rin Dami yun. ng pinanganak Isa rin yun. at nagsilakihan Oo. at Kasi, nagsitayuan ng bahay. nung umpisa akong tumira doon, kunti lang ang anak ko diyan sa pag-raise sila. Pero ngayon, 7 na at 15 na ang apo ko. Doon nakatira lahat. Ngayon, after 10 years niyan, magkanya kayong tayo na naman ang bahay yun. Ay, sigurado yan. Kasi nung araw, nung dumating ako doon, Ikaw, Sister Jolie, yung mga anak mo, hindi mo ba patayuan ng bahay doon? meron na, di ba? May mga bahay na rin. May bahay ka na? May bahay na doon? Oo, may bahay na rin sila. Nag-angkin-angkin na sila? Ha? Bakit ka sa akin tumingin doon? Meron ng mga bahay. Meron na mga bahay kayo. Ganito, pwede ko bang sinita na paliwanag? Naalin? Ang kagandahan pa, bukod sa dinudunit nila na kaya tama kang suportahan nila ako dahil bukod sa dinudunit ni David Adolfo ang 5 hectares para sa kalsada, noong December 23, 2019, nagdonate siya uli ng tag 100 square meters na sa mga lahat ng 18 years old doon pataas noong September 18, 2020. Bakit kailangan silang magsuporta sa akin? Dahil nagbabayad tayo ng plano at ang sunod nating bayaran ay yung pa-actual survey sa 652 hectares. Malaki din po yun, 1.2 million na po. Bakit naisabay na yung plano, naisabay na yung ganyan? Yung simentuhin na muna yung kalsada? Hindi brother, kasi kung Parang pinagsabay-sabay mas mo naman. maganda kasi, ang sabi kasi ng mga government na gagawa, nakausap ko sila si Mayor noon at saka si Congressman, ako, ay hindi daw nila masiminto kung walang nag-donate. Kasi ayaw naman nilang magkaroon ng problema. Meron na nga, may donation na nga, oh. Kaya nga nabanggit Bakit ko po. nabanggit mo pa yung ano, na bakit na pagpapagawa ka na ng plano? Paano muna, pagawa mo ng kalsada para ang mag-survey ng lupa ay madali nang magpunta doon. Hindi, Sabi lang, pasensya na po, nadagdag ko lang po yun para sa katuwaang malalaman nila na dapat sila magsuporta sa akin. ayun. Yun yung sinabi mo. Connection na doon. Dapat mauna muna yung pagsisimento Kasi- para yung pagkasimento na madali ng mga pupunta doon yung magsusurvey. Yun na nga po. At saka yung farm to market, yung mga produkto ninyo doon, Madali ibaba. madaling ibaba. Tama, very good. Ganun po yun. Yun ang farm to market road. At ang pinag-usapan nating sample, yung sa Zone 7A Antipolo. Opo. Pero ang benepisyo, 7A Kupang, ang Antipolo. benepisyo nito is for everybody, the whole country. Kung ikaw ay nakikinig na meron palang farm to market road. Ay, oo nga no, ang galing. Oo, palakpakan natin si Kuya Brother. Kasi siya yung sa akin dito, uli nagtulong. Nung araw na hindi pa simentado yung aming tulay, hanggang doon sa may malapit na sa diyan kay Maharlika, kay Ray at ng kanyang pamilya, yung si King Ray and Queen niya, andun ang kanyang pamilya, nandun ang opisina ng Maharlika Tribal Kingdom, doon natigil.
Yun po yung aming pinalua para madugtungan. Okay? Kung nababanggit mo na naman Maharlika Mabel na ano ba yung Maharlika Kingdom na yan nasa farm to market road tayo. Sa tabi kasi sila, sa tabi. Mm. Ang sabi lang doon, nasa yung kung saan natigil, doon din ito tuloy. Okay.